Amen. Praise God. Kaya manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Dakilat na pagpalang Diyos. Minsan po, Panginoon, nagpapasalamat kami. Ulit po, Diyos, hallelujah, sa Yes, pagkakataon na naman po, Panginoon. Na kami nagkakatipon sa iyong pangalan po, Panginoon, o Diyos, hallelujah. Amen. Lord, bigyan mo kami ng galing Diyos na po, Panginoon, kasihan mo kami, Panginoon, ng ganang Espiritu. Yes. Patuloy po na pwede sa amin po, Panginoon, ay yung mga salita na hallelujah, na naway na may sa buhay namin dito, Diyos, hallelujah. At patuloy ka naman pumilos maghati sa aming buhay, Diyos. Amen. Lord, salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang topic natin ngayon, Jesus is coming. Jesus is coming. Yung ating topic. Mahigit 2,000 taon na ang lumilipas. Sabi ng kasulatan, ang Panginoon ay darating. Amen? No, sabi ng kasulatan, ang Panginoon ay darating. Nasaan na ba ang Panginoon? Dumating na ba siya? May mga ganito ba tayong katanungan? May mga ganito ba tayong kaisipan? May mga ganitong kaisipan o katanungan ang ilan. So, biblical, sinabi naman sa aklat ng pangalawang Pedro, chapter 3, verse 4, sasabihin nila si Kristo na nga kung darating, hindi ba, nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundo ito. Pinamagitan ko nga itong Jesus is coming. Jesus is coming. Amen? Nung may mga ganitong katanungan at mga ganitong kaisipan ang mga tao, sabihin nila, una, nasaan na siya? No? Biblical, nasaan na siya? At ang pangalawa, sasabihin, wala pa rin pagbabago. No? Number 1 tayo, nasaan na siya? Sasabihin nila si Kristo ay nangakong darating, nasaan na siya? Dito na parang si Jesus yung hinahanap nila. No? Na parang si Jesus yung nawawala. Ang totoo, no, tayo yung hinahanap ng Panginoon. No? Tayo yung nawawala. Oo na nga kung dumating yung Panginoong Jesus, dumating na siya. No, dumating na siya sa buhay nila, dumating na siya sa buhay natin. Subalit, no, sarado yung puso nila. Ayaw nilang papasukin, ayaw nilang buksan, no, ayaw nilang tanggapin at paghariin no, ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Tapos, sasabihin nila, nasaan na siya. Ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Sabi nga ng Pahayag, chapter 3, verse 20, kung diringgin niyo man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kung papakinggan mo lang ang Lord, kung bubuksan mo lang yung puso no, at papasukin si Lord sa buhay natin, no, sa buhay nila, papasukin nila si Lord. No, magiging tahanan sila ng Diyos No, magiging tahanan tayo ng Diyos. Sa gayon, mapapalapit sila sa Diyos. O tayo mapapalapit sa Panginoon hanggang sa makilala natin yung ating Panginoong Jesus. Dumating na yung Panginoon. No, sa buhay nila, sa buhay natin, hindi lang nila pinapasok no, sa buhay nila. No, dumating na. No, spiritually dumating na si Lord. Hindi lang nila pinapasok, hindi lang nila pinansin, hindi lang nila binigyan ng halaga. Number 2, no, sasabihin nila, una, nasaan na siya. Yung pangalawa, sasabihin nila, wala pa rin pagbabago. Si Jesus ay nangakong darating, hindi ba? Sabihin nila, wala pa rin pagbabago. Namatay na ang ating mga ninuno, ganun pa din ang buhay. No? Namatay ng ating mga ninuno, no? Ganun pa din ang buhay. No, malaswa pa din ang bibig, marites pa din, nagmumura pa din, mahali pa din manamit. No, laman ng social media, kundi sa yung nanonood ng video, sa yung gumagawa ng video, no, vlogger. Sinungaling pa din, mahilig pa din mambuli, pag siya binuli, galit, no, siya pa yung galit, at marami pang iba. Makakalaya naman ng isang tao kung totoong naniwala sa Jesus, ay susunod siya sa Panginoon. Amen? Bibigay sabi ni Jesus, no, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. No, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Dumating nga si Jesus sa buhay nila, no, sa buhay natin, ang totoo, hindi lang nila pinaniwalaan.
Amen? Yung hindi lang nila pinaniwalaan. Bago dumating ang Panginoong Hesus, no, literal, no, bago dumating, dapat no, tinanggap natin sa buong puso. No, at nabago na yung buhay natin. Amen? Pangako ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang Panginoon, no, nandyan lang siya. Kasama natin siya, hindi lang nila alam. O baka hindi natin alam. Sabi nga sa Aklatang Mateo chapter 25, sinabi niya doon, nang gawin niyo iyan sa mga alagad ko, ako ang inyong tinulungan. Ibig sabihin, sa Diyos tayo naglilingkod. Hindi sa tao, maliwanag yun, no? Ako ang iyong tinulungan, sinabi ni Jesus. Nang gawin niyo iyan sa mga alagad ko, ako ang iyong tinulungan. Ibig sabihin nga, tulad ng binanggit ko, na hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. At sinabi rin ni Jesus, nang pagkaitan niyo ng tulong ang isa sa mga alagad ko, ako ang iyong pinagkaitan. Amen? Kanina natin ito ginawa, hindi sa tao, kundi sa Diyos. No? Sinabi ni Jesus, nang pinagkaitan ng tulong isa sa mga alagad ko, ako ang iyong pinagkaitan. Yung pinagkaitan natin, hindi ang tao, kundi ang Diyos. No? Sinabi ni Jesus, ako ang iyong pinagkaitan. Maliwanag ito mga kapatid. No? Maliwanag ito. Nandyan lang siya, no? Sabi ko nga, ang Lord, nandyan lang siya. Saan mang sulok ng mundo, no? Nandyan lang yung Panginoon. No? Gawin natin yung nakalulugod sa Panginoon. No? Tulungan natin yung mga alagad ng Diyos. No? Sa abot ng ating makakaya sa paglago, sa paglawak ng gawain ng Panginoon. No? Kaisa tayo, kabahagi tayo, pagpapala, supporter tayo, no? Sa lingkod na itinalaga ng Diyos na kanyang alagad. Sino-sino sila na mga alagad ng Diyos maliban sa pastor, ha? Sino-sino sila na mga alagad ng Diyos maliban sa pastor? Una, sila yung nagtitiis ng hirap alang-alang sa Panginoon. Masunod lang yung kalooban ng Diyos. Alagad ng Diyos yan mga kapatid. No? Number 2, sila yung nagpapagamit ng buhay. Sila yung nagpapagamit ng buhay, kaisa, kabahagi, katulong ni pastor. Ayan, alagad ng Diyos yan mga kapatid. Sila yung pangatlo sila yung nagsuko ng buhay, nagsikap, nagsakripisyo upang makilala at maranasan lang nila ang presensya ng Panginoon. Yan yung mga alagad ng Panginoon. Amen? No, kung di tayo makikinig sa kanila, inikayat ka na, no, inayayahan ka na para sumamba sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, biblically, sabi niya, ako ang iyong pinagkaitan. No, hinikayat ka na, pinuntahan ka na, inimbitahan ka na, sinabi ng Panginoon, ako ang iyong pinagkaitan. No, hindi nila pinakinggan, no, binaliwala nila. Sinabi ng Panginoon, ako ang iyong pinagkaitan. Nasanay, isa na din sana sila sa katulong sa gawain ng Panginoon. Ngunit, no, hindi nila pinakinggan yung mga alagad ng Panginoon. May mga tao pang itinakwil pa, no, yung mga alagad ng Diyos, at sinabi nila, sa iba ka nilang, bro, bumaling. No, doon ka nilang bumaling. Wag na, doon na lang. Diba? May mga ganung mga tao na itinakwil pa yung mga alagad ng Diyos. Pero hindi tayo ganun, mga kapatid. Amen? Nababaliwalaan na lang natin, na hahayaan na lang natin yung alok ng Panginoon sa ikabubuti naman natin. Kaya kung ikaw naman makibahagi, nakiisa sa alagad ni Jesus, hanggang ngayon, no, nakibahagi ka, nakiisa ka, active ka, biblically sabi ng Jesus, ako ang inyong tinulungan. Amen? Ako ang iyong tinulungan. Nang gawin niyo iyan sa mga alagad ko. Nakibahagi ka, nakiisa ka, no? Katulong ka ng alagad Jesus, no? Na pastor, sa panahon yun, na pastor. Ay, sinabi ni Jesus, ako ang iyong tinulungan. No, sino mong mga tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, sila yung mga alagad ng Panginoon, yung binanggit ko sa inyo kanina, sila nag-is ng hirap alang-alang sa Panginoon. No? Na kung ang ginawa, tawag doon, kung
nakibahagi at nakiisa ka sa kanila. Sinabi ni Jesus, ako ang iyong tinulungan. Naalala yung sinabi niya sa aklat ng Lucas chapter 10 verse 16, sabi niya sa kanyang mga alagad, ang nakinig sa inyo ay nakinig sa akin. No, ay ang nagtakwil sa akin, ang nagtakwil sa inyo, ako ang tinakwil, sinabi ni Jesus. At ang nagtakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. No, maliwanag yun. Maliwanag yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo iniimbitahan, kaya tayo inayayahan, no, kaya tayo hinihikayat na sumamba sa Panginoon, na sumama sa gawain ng Panginoon, para no, upang pagdating ng Panginoon, ay kasama tayo ni Kristo. No, maging tagapagmana ni Kristo. Kasama ni Kristo maging tagapagmana. Kaya no, wag nating kakaligtaan yung mga paanyaya, yung mga hikayat, yung mga impita, no, kung para naman ito sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ng Hebreo chapter 10 verse 25 hanggang 27, sinabi dito, Hebreo chapter 10 verse 25 hanggang 27, huwag nating kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sa verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maialay pa para sa pagpatawad ng ating mga kasalanan. Sa verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at naglalagaglag na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Anong gamot sa limot? Paalala. Bakit? No, ito yung sinabi sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25. Dito ay pinaalalahanan tayo. Ang sabi, huwag nating kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. No, dito sa mensaheng ito pinaalalahanan yung mga mananampalataya, yung mga alagad. No, wag nating kakaligtaan. Bakit? No, malapit na yung araw ng Panginoon. Amen? No, malapit na yung araw ng Panginoon. Huwag nating kakaligtaan dumalo sa mga gawain patungkol sa simbahan. Kapag nasa simbahan tayo dito lalago tayo, mahuhubog tayo, lalalim yung ating relasyon sa ating Panginoon kaysa hindi naglilingkod. Amen? Malapit ang araw ng Panginoon, kaya huwag kang pante na baho at bahayin na lang, wala ng oras pa nang sa gawain ng Lord. No, malapit na yung araw ng Panginoon, huwag patulog-tulog, tulog na sa maghapon, tulog pa sa gabi, wala nang panahon sa Lord. No, malapit na yung araw ng Panginoon, huwag tayo magbabad sa social media. Wala nang oras mag-aral, magbasa ng Biblia, wala nang oras makapanalangin. Amen? No, malapit na yung araw ng Panginoon, huwag tayo patanghay, pahawa, pa-influensya sa gawain at katuruan, gaya nakita at narinig natin, na hindi naman magbibigay ng kalwalhatian, hindi magbibigay ng papuri sa Panginoon. No? Kapatid, tayo yung iwas, tayo ang lalayo sa mga magagandang bagay, sa mga masasarap gawin sa mundo ito. Amen? Ang ibinubunga naman ito ay kasalanan. Kaya hindi lahat sa mundong ito ay makakabuti. Kaya nga, pinaalalahanan tayo, no, lagi tayong dumalo. No, lagi tayong sumama sa gawain upang lumago ang kaalaman. Mas ligtas ang may alam sa salita ng ating Panginoong Hesus. Dito naman, no, pinaalalahanan tayo ng Lord na malapit na siyang dumating. Literal to ha, literal, hindi naman spiritual to, literal. Maging handa tayo, no? Lumalo lagi sa simbahan. No, inahalin tulad ng pagdating ni Lord ng panahon ni Noe at yung panahon ni Lot. May mga nagsisikain, nagsisiinom, gaya ngayon. No? May mga nagsisipag-asawa, may bumibili, gaya ngayon. Kaya nga sinabi ng mga ngaral, nangyari noon, mangyayari ngayon. Amen? No? May nagtitinda, may nagtatanim, nagtatayo ng bahay, gaya ngayon. Na pwedeng dumating ang Lord gaya noon. No? Na pwedeng dumating ang Lord gaya ngayon. No? Anumang oras pwedeng dumating ang Lord. Amen? Kaya, no, huwag nating nakaligtaan, no, dumalo sa mga gawain sa simbahan. No? Laging dumalo, no, masipag,
dumalo. Sa verse 25, dito pinalalahanan tayo sa verse 26 naman. Hebrews chapter 10 verse 26. Dito pinapayuhan tayo. Itong ay yung mga alagad ni Jesus pinapayuhan. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, walang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? No, minsan lang si Kristo napako sa krus. No, minsan lang. Dahil hindi na to maulit. Minsan lang si Kristo napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Babalik siya, no, sabi ko nga hindi na to maulit. Hindi muling ipakong muli. No, upang ialay handog dahil sa ating mga kasalanan. Minsan lang ito, mga kapatid. Kaya no, minsan lang mabuhay. No, minsan lang mabuhay, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon. Alam mo na ang bawal, alam mo na ang mali, alam mo ang kalooban ng Diyos, alam mo yung kasulatan. No, mayroon tayong halaman tungkol sa Diyos. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, ilang taon na ang lumilipas. 15 years ka na ba naglilingkod? 10 years ka na ba naglilingkod? 5 years ka na ba naglilingkod? Noon nang tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, mayroon tayong halaman tungkol sa Diyos. Nang tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. May mga Kristiyanong no, pagmahal na talaga, lalo mga kabataan, no, walang pigil yan. Ay may mga kabataan kahit alam na ang kalooban ng Diyos, alam na nila yung kasulatan, no, alam na nila yung mabuti at masama. Amen. No? May mga mananampalataya. Alam ng hindi mananampalataya, minahal pa din. No? Alam ng hindi mananampalataya, minahal pa din. Kasi mapera. No? Kasi mayaman, guwapo, sexy, maganda, maputi. No? Alam na hindi mananampalataya, matangos ang ilong, foreigner. Alam niya na kaya siyang buhayin. No, alam na hindi mananampalataya. No, bilang alagad ng Diyos, alam natin yung kasulatan, alam natin yung mabuti. No? Alam natin yung katotohanan. Amen. Sabi nga ng pangalawang Korinto chapter 6 verse 14 hanggang 15, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganun din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Amen? No, maliwanag ito, mga kapatid. Kaya, amen, no, magmahalan. Hindi mag-away. Amen? No? Kapatid, no, mahalin natin yung buhay. No, mahal tayo ni Jesus. Huwag ipilit ang sarili dahil gusto mo. Hindi naman gusto ni Lord. Hindi naman kalooban ng Lord. Amen? No, isang araw kapatid, amen, no, isang araw, kapag nagsama na kayo, no, meron kayo hindi pagkakasunduan. Kasi biblical yan eh. No? Sinabi doon, huwag kayong kaisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisang kabuti at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. Kung paano hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi magkasundo. No, biblical. No, biblical yan, mga kapatid. Sapagkat iba ang paniniwala niya sa paniniwala mo. Diba? Biblical yan. Kasi experience sa buhay ko yan eh. Amen? Experience ko yan. Iba ang gusto niya sa gusto mo. Iba yung pananaw niya sa pananaw mo. Amen? Mga kapatid, alam natin yung mabuti. Alam natin yung kalooban ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Alam mo ang gawain. No? Alam mo may gawain. Every week may gawain. Every year may mga conference. Every month may mga jubilee night. Every year may youth camp. Ayaw mag-leave. No? Ayaw mag-day off. Hindi mag-day off, ayaw mag-leave. Eh, kung lalo na kung double pay.
No? Sayang kasi, kung maraming bayarin, maraming gastusin, maraming pangangailangan, maraming bilihin. Sabi nga ng kasulatan, mga kapatid, no, alam natin yung kasulatan, alam natin yung mabuti, alam natin yung tama, dahil alagad ka nga na Jesus. Alagad nga tayo na Jesus. Amen? Sabi ng kasulatan, sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 31 and 32, kaya't huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susutin. Ang mga bagay na ito ay pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ayaw maglibig. Ayaw magdiyo. No, sayang Ay, sino ba naman yung nag-aalilangan? No? May mga ganun mga Kristiyano kapatid yung nag-aalilangan. Siyempre, daming gastusin. No? Sinabi doon, ang mga bagay na ito ay pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Amen? No, kapatid, no, alam ng ating amang nasa langit na kailangan natin yung mga bagay nito. Parang sinusubok tayo ni Lord, no? Kasi sinabi nyo, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Amen? No, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon. Alam ng ating amang nasa langit ang mga pangangailangan natin. No, live din tayo. Mag-live din. Mag-day of din. Amen? No, mag-live din, mag-day of din. Kailangan ka Huwag mong hintayin yung ikaw yung mangailangan sa Panginoon. Bago ka mag-live, bago ka mag-day off. Kailangan ka. Amen? Kailangan tayo. Live na. No? Day off na. No, gamitin iyong buhay, maging pagpapala at supporter ng simbahan para lang sa gawain ng Panginoon. Isang araw, si Lord naman ang susuporta sa iyo. Amen. Susuporta sa atin, magpapala sa atin. Maniwala ka lang at magtiwala. Amen. Kapatid, tuloy-tuloy lang, huwag susuko dahil kung babalikan pa natin dating buhay na makasalanan, ay wala nang handog na may-ari pa para sa ipagpatawan ng ating mga kasalanan. No, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Amen. Kung sa verse 25, pinarahanan tayo, sa verse 26, pinapayuhan tayo. Ito naman sa verse 27. Sa verse 27, binababalaan tayo. No, may babala. Hebrews chapter 10 verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom, ang naglalagablab na apoy na tutupo sa mga kaaway ng Diyos. Amen. Pagdating ni Jesus, literal. No, darating talaga sa Jesus, literal. Gaya ng ginagawa ng mga pastol sa kanyang mga tupa at kambing, yung kambing ilalagay niya sa kaliwa, yung kanin naman, yung mga tupa naman ilalagay sa kanan, yung pagbubukod-bukodin niya. Yung gaya ng gagawin ng ating Panginoong Jesus. Ang mga tupa, walang iba kundi yung mga matuwid. Ito yung mga taong binanggit ko nga kanina, nagtiis ng hirap, alang-alang sa Panginoon. No, nagsuko ng buhay, alang-alang sa Panginoon. Na-born again, yung mga taong matuwid, na-born again, nakipag-isa, nagpagamit ng buhay. No, nagtalaga ng buhay, nagsuko ng buhay. No, ito yung mga tupa. No, ito yung mga matuwid. Sabi ng Panginoon, biblically, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin niyo ang kariyang inihanda para sa inyo. Amen. Literal, darating ang Panginoon, sasabihin niyo to. At alam niyo to, no? Alam niyo yung kalooban ng Diyos. Literal. Sasabihin ng Panginoon ito sa atin. Jesus coming, sabihin niya ito. Ano sabihin naman niya sa kaliwa, no? Ang kambing na walang iba kundi yung masama. No? Masama, ito yung mga taong walang pakialam sa gawain ng Diyos. No, ito yung mga taong salungat at kontra sa gawain ng Diyos. Ito yung mga taong malahininga sa mainit, sa malamig. No? Ito yung mga taong wala nang itinulong sa gawain ng Diyos, nanira pa, nanakit pa, nanghamak pa, no, ng mga lingkod ng Diyos. Ito yung mga taong mga duwag, ibig sabihin ko, ito yung mga hindi pinaglaban yung pananampalataya. Mga sumuko maglingkod. No? Sumuko maglingkod. May ito yung sasabihin ng Lord sa kanila. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos.
Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kapon. Amen? No? Pagdating ng Panginoon, ito'y sasabihin ng Panginoon sa mga tao ito. Amen? Doon kayo. Sabi niya, doon kayo sa walang katapusang apoy na handa para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen? Pagdating ng Panginoon, sasabihin niya ito. At tayo, no, alam natin ito. Habang may buhay, may pag-asa. Ang pag-asa ay mula sa Panginoon. Kung ito'y babaliwalain mo, lahat ng ginawa mo noong una, naglingkod ka, nagsakripisyo ka, nagtalaga ka, kalagitnaan, kuminto ka. No, dahil lang sa mga gawa ng kaaway, no, hindi kayo nagkaisa, hindi kayo nagkasundo, hindi kayo nagkaintindihan. Amen. Kulang sa panalangin, kulang sa pagdaluyan mga yan. Amen? Babaliwalain mo ang lahat ng ginawa, mababaliwala ang lahat ng ginawa mo ng una, mawawala ng kabuluhan. Amen? Pag-asa ay mawala, sa Diyos ay hindi magtiwala at maniwala. Amen? Praise God. Ako'y manalangin, bilang pagkatapos, palakpak tayo sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Oh Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mapagpalang gabi dito. Sa mga aral, Panginoon, na aming napakinggan. Tunay nga po, Panginoon. Pagdating niyo, Panginoon, hallelujah, ay inihanda niyo po sa amin yung kaharian na ipinangako niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalayan po po, Panginoon, palakasin niyo, patatagin niyo, tibahin po ninyo yung loob po ng mga alagad niyo, ng mga anak niyo, Panginoon. Lord, si Brother Ryan, si Sister Annabelle, Lord, samahan niyo po sila sa lahat ng kanilang lakad, sa lahat ng kanilang plano, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon, at patuloy niyong gawing ilaw at asin ng mundo ito, Panginoon, upang, Panginoon, maraming po kayo ma-influensahan, Panginoon, hindi ng mundong ito. Hallelujah, kundi, Panginoon, ma-influensahan sila, Panginoon, ng iyong kaliwanagan, ng iyong kaluwalhatian sa buhay ko, ng mga kapatid ko ito, si Brother Ryan at Sister Annabelle. Lord, pagpalaan yung buhay nila at patuloy niyong gamitin pagpapala at supporter po sa iglesia po, kung saan po, Panginoon, doon po kami ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Muli ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Ang gabay-subaybay niyo, Panginoon, ay patuloy, Lord, hallelujah, namin inaasahan. Ingatan niyo po, Lord, ang mga mahal sa buhay, ang buong sambayan po ni Brother Ryan at Sister Annabelle. Samahan niyo po sila sa bawat araw, sa bawat oras ng kanilang buhay. Ang magawa ng kaaway, anumang sumpa ng kaaway, anumang balak sa tanha sa kanilang buhay, ay huwag niyo, Panginoon, ipahintulot, sirain po ninyo, Panginoon, hadlangan po ninyo, wasakin po ninyo, Panginoon, in the mighty name, in the powerful name, in the name of Jesus. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo lamang pinakamataas na paput parangal sa pangalan ni Jesus ang lahat magsabi ng Amen. 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 Hallelujah.